Matagal na pala silang nagsasama habang kasama rin niya ako at ang anak ko. Ate Ann, may live-in partner po ako for 16 years at may anak kami. Nagtrabaho kami sa Dubai kasi akala ko mababago ang buhay namin doon at babalik ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa makuha namin ang anak namin papuntang Dubai, akala ko magiging masaya na ang pamilya ko. Mali pala ako. Habang nagtatrabaho ako, di ko alam na totoo pala ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Totoo pala ang mga haka-haka na may ibang babae ang partner ko, pero hindi ako naniwala kasi akala ko di niya ako lolokohin. Mali pala ako. Nang matapos ang kontrata ko sa Dubai, balak ko na umuwi sa Pilipinas kasama ang anak namin kasi nagdadalang tao ako. Isang araw, umalis ang mag-ama ko para bumili ng pasalubong sa pamilya namin sa Pilipinas at ako naman ay naiwan sa bahay dahil masama ang pakiramdam ko. May parang bumulong sa akin na buksan ko ang bag ng partner ko at nakita ko ang lumang phone niya. Binuksan ko iyon at nakita ko ang mga conversation niya ng ibang babae. Nagulat ako kasi tawagan nila ay honey. Nanginginig ang mga kamay ko at napaluha ako kasi nalaman ko na matagal na pala silang nagsasama habang kasama rin niya ako. Nakita ko na nag-I love you na sila at nagbabalak silang maglipat ng tirahan malapit sa tinitirhan namin. Buong akala ko masaya ang pamilya namin, pero alam ko na matagal na palang sira. Nakipaghiwalay na ako sa kanya noong 2019, sa kasagsagan ng pandemic, pero nagpursige siya na magstay sa akin para daw alagaan ako kasi ako lang ang may trabaho noon. Hinayaan ko na lang kasi naisip ko baka bumalik ang pagmamahal ko sa kanya at naawa rin ako kasi wala siyang trabaho. Sabi ng anak ko ayaw niya ng broken family at kahit ako ayaw ko din. Pinauwi ko siya sa Pilipinas noong 2021 para makita niya ang anak namin. Gumastos ako para sa pabaon niya pati mga alahas ko binigay ko sa kanya. Pagbalik niya sa Dubai, nagkaroon siya ng trabaho. Doon niya nakilala ang babae niya. Nagtataka na ako bakit hindi na siya umuuwi kahit sa mga importanteng okasyon tulad ng birthday ko, Pasko at New Year. Ako na lang mag-isa ang nagsa-celebrate. Isang araw, nakita ko sa phone niya ang mga message niya sa babae niya. Hindi na ako nakatiis. Kinumpronta ko siya at pinilit na aminin niya. Sinubukan kong tawagan ng babae, gamit ang phone ng partner ko, at sinagot siya ng babae. Doon na ako nagbunganga, pero pinatay niya agad ang tawag. Umalis siya at iniwan akong umiiyak. Dumating ang araw ng flight ng anak ko pauwi sa Pilipinas. Hinatid kami ng partner ko sa airport, pero pagdating doon, hindi ako nakalipad kasi di pa pala kanselado ang visa ko. Ang anak ko lang ang nakaalis at sobra akong nalungkot para sa kanya at sa sarili ko. Iyak ako ng iyak kasi niloko ako ng partner ko. Nang bumalik kami sa bahay, natuklasan ko pa ang mga gamit ng babae niya. Binuksan ko ang maleta at nakita ko ang mga damit ng partner ko sa maleta ng babae. Sa wakas, umamin siya. Napuno na ako ng galit. At sinabi ko na alisin niya ang lahat ng gamit ng babae niya sa bahay namin. Nagalit siya, itinapon ng tsinelas sa akin at muntik na akong pinasok niya ako sa pader at kahit buntis ako, hindi niya inisip ang kalagayan ko. Sa huli, umalis siya kasama ang mga gamit ng babae niya. Sabi ng pamilya niya, ako pa ang pinalabas na masama. Kahit alam nila na niloko ako, hindi man lang nila ako pinagtanggol. Noong September 13, doon na ako tuluyang nagdesisyon na tapusin na ang pagiging tanga ko. Umuwi ako sa Pilipinas, luhaan at walang pera, dahil binigay niya lahat sa babae niya. Pero ngayon, masaya na ako. Wala na ako sa toxic life na iyon. Hanggang dito na lang, Ate Anne.